Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen, 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 amen. So mga kapatid, alam po ninyo, maraming tao ay makasalanan. Tama ba? O lahat ng tao ay makasalanan. Naniniwala ba kayo doon? Yung tingnan mo yung katabi mo, sabay mukhang makasalanan. Tingnan mo nga. Lahat tayo makasalanan. Tama ba? Pero isang bagay na ipinangako ng Panginoon ay yung kanyang pagpapatawad. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Maliban na lang yung kasalanan na pamumusong sa banal na espiritu. Yung tinatawag na unpardonable sin. Pero bihira yung mga nagko-commit noon, mga kapatid. Pero ordinarily, we are all sinners. Pero ang kagandahan niyan, ang Diyos ay isang Diyos na mapagpatawad. Kaya po sa umagang ito, ang pag-uusapan natin is the transforming fragrance of forgiveness. Yung nakakapagpabagong pabango ng pagpapatawad. So, meron po 3 characters dito na nais kong bigyan natin ng pansin. Number 1, yung Pharisee. Yung Pariseo, si Simon. Kasi po, yung kwento na ito, itong si Simon ay in-invite niya itong si Jesus Christ sa isang handaan. Siguro lunchtime. In-invite na si Jesus. And kaya lang po, alam niyo, nung panahon na yon, kapag yung mga bahay doon, bukas ang pintuan. Kaya yung mga kapitbahay na mga usi, nakikiusyoso. Alam nila at nakikinig doon sa pinag-uusapan ng mga nando sa loob ng tahanan. Lalo na kung ang guest ay kakaiba o espesyal, kagaya ni Jesus Christ. So, kaya po, noong nagkakainan na sila, bigla namang pumasok ngayon itong babaeng ito na umiiyak, na dala yung alabaster jar. Yung alabaster jar, siguro mga ganyang kalaki yan. Sabihin natin parang kasinlaki nung urn ni Pastora Malu. Ganong kalaki yan. Isipin nyo na lang, puno yan ng pabango. So, hindi ba yung pabango ng mga ganyan 100 ml, mahal-mahal, di ba? Mga siguro, mga 1,000, 2,000, 100 ml lang. Isipin nyo, ganyang kalaki, yung pabango na yan, alabaster jar, punong-puno. So, gaano kamahal yun? Isipin nyo, napakamahal nun. Ang ginawa ng babae, binuksan niya yon, ibinuhos niya sa ulo ni Jesus Christ. At doon sa paa. Pinunasan ng kanyang buhok yung paa ni Jesus Christ kasama ng luha na bumabagsak. So, tingnan natin ngayon. Una, si Simon, the Pharisee. Si Simon did not offer Jesus the usual hospitality gestures for a rabbi. Oil on the head, a kiss on the cheek, and the washing of feet. So, in-invite niya nga si Jesus, pero yung bang, alam niya si Jesus ay rabbi, pero hindi niya ibinigay yung dapat na, karapat-dapat kay Jesus na, buhusan ng langis, yung ulo ni Jesus, halikan si Jesus, kasi nung unang panahon, yung halik sa lalaki, babae sa babae, customary yun, kumbaga ordinary yun. And washing of feet, dapat tinugasan ni Simon yung paa ni Jesus, pero hindi niya ginawa. So, si Simon, nung nakita niya na itong babaeng ito ay pumunta kay Jesus, kasi yung babaeng ito, notoriously well-known doon sa lugar na yun na isang prostitute. At yung mga prostitute, talagang ibinabagsak nila yung kanilang mga, walang tali yung kanilang mga buhok. Kaya nung panahon na yun, ang mga kababaihan ay laging nakapusod o kaya laging may turban. Kapag ka nakalaylay yung buhok mo, ibig sabihin prostitute ka. Yun ang kalakaran nun. So itong babaeng ito, sabi nitong si Simon was so judgmental, no? He judged Jesus to be a false prophet because he allowed, no, the prostitute, a big sinner, to touch him. So, okay. So, he allowed, no? Si Jesus, he allowed
the prostitute to touch him. Na para sinabi ni Simon, hindi siguro totoong propeta to. So itong si Simon, he was a very judgmental person. No, siya yung type ng taong religious pero rebellious. Present sa simbahan pero sarado or absent ang puso. Maraming mga tao religious, sabihin, religyoso, palasimba, pero hindi naman sinusunod kung ano yung nakalagay sa Bible. Mga rebelde sa salita ng Diyos. Rebelde sa Diyos, pero palasimba. Totoo ba yun? Meron ba mga ganon? Mga taong palasimba, pero hindi naman sumusunod sa utos ng Panginoon. May mga tao bang ganon? Marami, konti. Marami. Kagaya nito si Simon. He was religious, but rebellious. Present sa simbahan, pero sarado or absent ang puso. Nandyan lang yan, nakikinig lang yan, pero ang puso niya sarado. May mga ganon. Dito lang sa church natin, may mga ganon eh. Nakikita ko uma-attend ng church. Tumatango. Tumatango. Pero ang puso sarado. Bakit? Walang pagbabago yung buhay eh. Kasi kung totoong may pagbabago ang buhay nitong mga kapatiran natin na ito, dapat bukas ang puso nila. Naunawaan natin. Palasimba, pero palahusga. May mga taong judgmental, di ba? Na, itong taong ito, ganyan naman yan eh. Ikaw naman, ganyan ka eh. Ganyan. Kung nga pala husga. So, ang tanong, judgmental ka ba? Are you judgmental just like Simon? Pangalawa, the prostitute. The prostitute, she came uninvited to the house of Simon. Hindi siya invited eh. Kumbaga, gate crasher, biglang nag-barge in itong babaeng ito. And then she brought an expensive jar of alabaster of perfume worth 1 year's wage. Do you imagine, no? The price, isipin nyo, kasi laki nung earn. Yung pabango, ang laki niyan, ang dami niyan. So, it is worth 200,000 pesos. Imagine ko lang. 1 year's wage. Napakamahal. Pero inubos niya, pwede naman sigurong patak-patak lang eh. Pero inubos niya eh. Binuhos niya talaga kay Jesus. And then she wiped his feet with her hair while tears were falling. Okay? So, pinunasan ng babae, ang kanyang buhok, itong paa ni Jesus, habang yung pabango ay nandoon. Yun ang pinaka-inanoint niya kay Jesus. Habang tumutuloy yung kanyang luha. Ano ibig sabihin nito? It was a sign of deep repentance in the woman. Nagpapatunay ito na siya lubos na humihingi ng tawad, nagsisisi, nagpapakababa, inaamin niya yung kanyang mga kasalanan, na isa siyang prostitute, na isang babaeng mababa ang lipad. Isang kalapating mababa ang lipad, isang babaeng, kumbaga, ay pinandidirihan. Naunawaan ninyo na itong babaeng ito, kung kani-kaninong lalaki nakisiping. Siguro mga mahigit 100 lalaki ang nakisiping sa kanya. Kasi yun ang trabaho niya eh. Pero marahil minsan, narinig niya si Jesus nangangaral about forgiveness, at tinamaan talaga siya. Nasapul siya. Naunawaan na niya na si Jesus ay isang propeta, anak ng Diyos na nagpapatawad ng lahat ng klase ng kasalanan. At naunawaan niya na siya ay isang makasalanan, isang prostitute, isang masamang babae, punong-puno ng kasalanan. Pero tinanggap niya yung pagpapatawad ni Jesus. Kaya nung naranasan niya yung kapatawaran ni Jesus, nung nakita niya si Jesus nando sa bahay ni Simon, ay hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya yung pinakamamahalin niya na possession, na alabaster jar, na punong-puno ng mamahaling pabango, at ibinuhos niya kay Jesus. Hindi niya iniisip, sayang naman tong pabango na to. Hindi niya iniisip yun eh. Ang mahalaga, maialay niya kay Jesus yung kanyang possession at
ibinuhos niya, inanoint niya kay Jesus. It was a sign of deep repentance. Now, she learned to admit her sin. Natuto itong babaeng ito na aminin yung kanyang kasalanan sa Panginoon. Okay? How about you? What sin do you need to admit to God? Ano bang kasalanan yung na kailangan mong aminin sa Diyos? Huwag mo sabihin wala kang kasalanan. Ano ba yung kasalanan na pwede mong amitin sa Panginoon? Lord, patawarin niyo po ako. Inaamin ko po itong kasalanan na ito. Naunawaan natin mga kapatid. Lahat tayo. May mga kasalanan tayo itinatago na kailangan nating aminin sa Panginoon. Nung ginagawa ko itong sermon na ito, may mga kasalanan pinaalala sa akin ng Panginoon na kailangan kong aminin. Na kailangan kong hingin ng tawad sa Diyos. Marami ay kagaya ni Simon, the Pharisee, ipokrito. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi marunong umamin ng kasalanan. Dahil nung si Simon the Pharisee, nakita niya itong babaeng ito, ano bang klaseng babae ito? At anong klaseng propeta ito? Kung totoong propeta itong si Jesus, bakit hinayaan niya na isang maruming babae hawakan siya? Bawal yun yung panahon na yun. Ang mga babae hindi basta-basta pwedeng lumapit sa rabay, lalo na kung prostitute. Kaya ang sabi ni Simon, ano ba namang propeta to? Hindi naisip ni Simon yung kanyang sariling kasalanan. What is true repentance? Ano ba ang true repentance? Number 1, it is an admission of guilt. Ibig sabihin, inaamin mo na guilty ka. Hindi yung, ay lahat naman tayo, gumagawa niya. May mga taong mas masama pa nga sa akin. Kung hindi ikaw, inaamin mo na makasalanan ka. Hindi mo tinitingnan yung sarili, yung kasalanan ng iba. Ikaw tinitingnan mo yung kasalanan mo. Pangalawa, it is humbling oneself before God. Nagpapakababa ka sa harapan ng Diyos. Sinasabi mo, Panginoon, ako po yung nagpapakababa sa iyong harapan. Patawarin niyo po ako. Inaamin ko po yung aking kasalanan. Pangatlo, it is cutting yourself away from that particular sin that you admit. Ibig sabihin, alam mo yung kasalanan mo o anong masamang bisyo yung ginagawa mo. Alak, sigarilyo, droga, sugal, o chismis, ano pa, tong-its, scatter, o kaano pa mga online games na mga online na mga sugal. Inaamin mo yan sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ako. Yung mga masamang ugali mo, inaamin mo sa Panginoon. At sabihin, inaalis mo na sa sarili mo yan. You are departing yourself away from these particular sins that you are admitting to God. And number 4, it is asking God to forgive you, cleanse you, and release you from the power of sin. Sinasabi mo, Lord, Panginoon, O God, palayain niyo po ako, Panginoon. Linisin niyo po ako, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng kapangyarihan, Panginoon, ng papagtagumpayan itong kasalanan na ito. Ayoko na po itong balikan. Naunawaan natin, tandaan natin, when the Lord forgives you, He gives you the power to say no to sin. So that you can no longer go back to that particular sin. Naiintindihan natin mga kapatid. Kaya yun ba yung mga dating mga lasenggo, yung mga dating mga homosexual, yung mga dating mga, sabihin natin, mga drugista, na kapag sila naranasan nila ang kapatawaran, ang tunay na kapatawaran ng Panginoon, nagkakaroon sila ng kapangyarihan, natanggihan na ito. At hindi na sila bumabalik dito. Bakit? Forgiveness has power. Naintindihan natin, the true forgiveness of God has the power to say no to sin. That's why hindi mo pwede sabihin, Pastor, pasensya na, mahina ako eh. Hindi pwede yun. Kasi kung talagang pinatawad ka ng Diyos, naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos na tumanggi sa kasalanan. Naunawaan natin. Okay. So, pangatlo, the prophet. Itong si Jesus. So, Jesus gave a parable. Sabi ni Jesus dito kay Simon, o Simon, makinig ka ha. Kasi naisip ni Jesus, narinig ni Jesus, yung nasa puso ni Simon. Bakit? Alam ng Panginoon ang nasa puso natin. Alam ni Jesus kung ano yung nasa puso ni Simon kahit hindi niya sabihin. Alam ni Jesus kung ano yung nasa isip ni Simon kahit hindi niya sabihin.
Kaya ang ginawa ni Jesus, sabi ni Jesus, o Simon, makinig ka, merong parabola. Ano yung parabola? Basahin natin. Two men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debts of both. Now, which of them will love him more? Yun ang sabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, Simon, meron dalawang tao na may utang sa isang nagpapautang. Yung isa, 50 denari. Yung isa, 500 denari. Pareho silang hindi makabayad. Pero ang ginawa nung nagpapautang, o sige, wipe out na yung utang ninyo. Wala na kayong babayaran. Sino sa palagay mo, Simon, ang mas magmamahal doon sa nagpautang? Ang sabi ni Simon, ayun pong mas malaki ang kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, itong babaeng ito, kaya ganyan siya, kasi ang laki ng pinatawad sa kanya. Pero itong si Simon, hindi niya ma-realize na kahit sabihin natin na siya yung 50 denarius lang ang utang, may utang pa rin siya. Hindi pa rin niya kayang bayaran yun. Naintindihan niyo, kahit 50 o 500, wala pa rin kaparapatan, wala pa rin kapangyarihan yung mga nangutang na magbayad. Pareho silang walang, kahit magkaiba yung kanilang utang, pareho silang walang kapangyarihan na magbayad ng utang. Kaya sinasabi ng Panginoon, ikaw Simon, kahit konti ang kasalanan mo, wala ka pa rin kapangyarihan na bayaran yung utang mo ng kasalanan. Hindi mo kayang patawarin ang sarili mo. Tanging ang Diyos lang ang pwede magpatawad sa iyo. Maliit man o malaki yung kasalanan mo, ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad sa iyo. Hindi mo kayang patawarin ang sarili mo. Maliit man o malaki yung kasalanan mo, sapat na yan para hilahin ka sa impyerno. Tanging ang Diyos lang ang pwede magpatawad sa iyo. Kayo ang ibig sabihin ng parabola. So, yung denarius dito, 1 denarius is equivalent to $10 in our time. So, yung 50 denarii times 10 is $500. Yung 500 denarii times $10 is $5,000. So, regardless, kung ang utang mo ay $500 or $5,000, wala ka pa rin kakayahan na magbayad ng utang. Naunawaan natin, mga kapatid. Okay. So, big forgiveness equals big love. So, malaki yung kapatawaran, malaki yung pag-ibig. Naunawaan natin, mga kapatid. Okay? The one who was forgiven more will love the forgiver more. Kaya itong babaeng ito ay talagang gano'n na lang ang iyak niya, gano'n na lang yung pagpupunas niya ng luha, yung inuhugasan niya ng luha, yung paan ni Jesus, yung pagpupunas niya ng buhok, gano'n na lang kataimtim. Bakit? Malaki yung pinatawad sa kanya. The parable na binigay ni Jesus, it exposes the heart of Simon. Na ikaw, Simon, masyado ka ipokrito. Hindi ka marunong umamin sa kasalanan mo. So the woman loved Jesus much because she was forgiven much. Okay? The woman loved Jesus much because she was forgiven much. Si Simon, maliit ang tingin sa sariling kasalanan, kaya maliit din ang response niya kay Jesus. When we minimize our sin, we minimize our worship. Kapag ka maliit ang tingin natin sa ating mga kasalanan, maliit din yung ating pagsamba sa Panginoon. Naunawaan natin. Tandaan natin, mga kapatid, ulit ko, maliit man o malaki yung kasalanan mo, wala ka pa rin kalakasan o karapatan, wala kang kapangyarihan na iligtas ang sarili mo sa impyerno. Dahil yung kasalanan na yan, maliit o malaki, yan ang hihila sa iyo sa impyerno. Now, what are the 5 theological lessons na matututunan natin? Ibig sabihin, ano yung mga katuruan
na matututunan natin dito sa mensaheng ito ng Panginoon, dito sa pangyayaring ito? 5 theological lessons, 5 katuroang teolohika. Number 1, the seriousness of sin. So, ibig sabihin, ang kasalanan ay seryoso. Sin is a real debt we cannot repay. Hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Sa parable ni Jesus, both debtors were spiritually bankrupt. Pag sinabi mo spiritually bankrupt, sabihin, ikaw ay spiritual na talagang punong-puno ka ng kasalanan. You are spiritually bankrupt. Whether small or great, sin leaves every person helpless before God. Kumbaga, kasalanan yan, yung kasalanan na yan ang magbabaon sa iyo at ihila sa iyo sa impyerno. Yan ang sisira sa iyo. Parang anay yan sa bahay. Yung mga anay, kapag ka hindi mo yan pinalayas, hindi mo pinatay, unti-unti sisirain yung bahay mo. Yung mga kasalanan natin, parang mga anay yan. Unti-unti yan, nasisirain ng buhay mo. Maliit na kasalanan, hindi mo pinansin, hanggang gumagapang na yan, lumalaki na yan. Nawawasakin ang buhay mo. That is the seriousness of sin. Yung isang tikim ng alak, yung isang stick ng sigarilyo, yung isang hitit ng marijuana, pag hindi mo napigilan yan, tuloy-tuloy na yan. Naunawaan natin. Pangalawa, tingnan natin the Romans Road. Yung Romans Road, mga kapatid, no? Kasi ang sabi sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo. Bagsak tayo sa pamantayan ng Diyos. Subalit ang sabi doon, may regalo ang Diyos. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Roma 6:23. The gift of God, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Matatagpuan lang natin kay Kristo Jesus. Hindi sa relihiyon. Kung hindi kay Kristo Jesus, matatanggap natin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Roma 6:23. Dahil nung tayo makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Ganon pinakita ng Diyos Ama yung pagmamahal niya sa atin. God demonstrated His own love for us in this, that while we are still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5, verse 8. Kaya ang sabi sa Roma 9:10, basahin natin, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. So tingnan po ninyo, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe with your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay. Pangalawang theological lesson, the supremacy of grace. Ibig sabihin ng supremacy of grace, yung kapangyarihan ng biyaya. Forgiveness is freely given, not humanly earned. Ang kapatawaran ay ibinibigay po ito. Hindi natin deserve ito, pero ibinibigay ito ng Diyos dahil siya ay Diyos na puno ng biyaya. In the parable of the two debtors, the lender forgave the debts without payment. Yung dalawang mangungutang, isang 50 denarios, 500 denarios, pareho silang walang kapasidad na magbayad, pero pinatawad sila nung nagpautang. Ang tawag diyan, biyaya. Kagaya din naman, ang Diyos ay Diyos na puno ng biyaya. Ang Diyos ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil hindi natin kayang bayaran yung ating mga kasalanan. Ang Diyos ang nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tawag diyan, it is the supremacy of God's grace. Grace is freely given to those who ask for it. Hingin mo sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi pwedeng, Lord, magkano po yung pagpapatawad ninyo? Hindi mo kayang bayaran ang kapatawaran ng Diyos. Hindi mo kaya. Pero ito ay libre. Ibinibigay ito sa mga taong
gustong humingi ng kapatawaran sa Diyos. Pangatlo, the sufficiency of faith. Ang kasapatan ng pananampalataya. Faith, not works. Reputation or rituals receives forgiveness. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, ito ang daan na ginagamit ng Panginoon para tayo ay mapatawad. Hindi mabubuting gawa, hindi yung mabuting reputasyon, hindi yung mga ritual na ginagawa natin, hindi yung kailangan lumakad ka ng paluhod o manalangin ka ng 10 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, o hindi yun eh. Mga ritual yun eh. Kung hindi, yung pananampalataya kay Kristo, yan ang tumatanggap ng pagpapatawad. Dahil ang sabi ng Panginoon sa verse 50, your faith has saved you. Ang sabi ng Panginoon doon sa babae, ang pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. So mga kapatid, ang tanong, meron ka bang pananampalataya kay Kristo? Nananampalataya ka ba sa Panginoong Jesus? Do you have faith in the Lord Jesus Christ? Ano ba yung sabihin ng pananampalataya? Naisuko mo na ba kay Kristo ang buhay mo? Kinikilala mo ba si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at Diyos ng iyong buhay? Yan ang tunay na pananampalataya. Okay? Yung religion ni Simon's religion did not save him, but the woman's faith saved her. Hindi tayo maililigtas na ating relihiyon. Walang relihiyon na makapagliligtas sa atin mula sa impyerno. Maliban na lang yung ating pananampalataya kay Kristo, ito ang magliligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at sa impyerno. Naintindihan natin mga kapatid? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Number 4, the sovereignty of Christ. Ang kapangyarihan ni Kristo. Ang lubos na kapangyarihan ni Kristo. Ang sabi ng mga tao, pambihira. Sino ba itong tao ito? Nagpapatawad. Hindi ba Diyos lang ang pwede magpatawad? Ipinapakita nito ni Jesus, yung sinabi niya, your faith has saved you. Pinapatawad ka ng iyong, iniligtas ka na iyong pananampalataya. Sinasabi ni Jesus, ako ay Diyos, kaya kaya kong magpatawad. No? Only Jesus can forgive sins because He is God. Naunawaan po natin. Kung si Jesus ay hindi Diyos, kagaya ng sinasabi ng mga INC, dapat si Kristo hindi nagpapatawad. Okay? Naunawaan po ninyo. Dahil si Kristo ay nagpapatawad ng mga kasalanan, nagpapatunay na si Kristo ay hindi lang siya tao, siya rin ay Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. Panglima, the sign of true repentance. The woman's tears, her sacrifice, and affection flowed from her transformed heart. Ang tunay na pagsisisi na ginawa ng babae, yung kanyang luha, yung sakripisyo niya, na yung kanyang alabaster jar na punong-puno ng pabango, na pagkamahal-mahal, ay inialay niya sa Panginoon. Yung kanyang pagmamahal na pinunasan niya, na hinugasan niya ng luha, pinunasan niya ng kanyang buhok, yung paa ni Jesus, ito ay nagpapakita ng tunay na repentance. Love is not the cause of salvation, it is the consequence of salvation. So, ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig sa Diyos, ito ay bunga ng ating kaligtasan na galing sa Panginoon. Kung ikaw ay tunay na karanas ng kaligtasan mula sa Panginoon, magpapakita ka ng pag-ibig sa Diyos. Tama ba? Kung halimbawa, sabihin na natin, yung lagi kong illustration, nabibitayin ka bukas. Pero merong isang taong nagbayad ng 100 million pesos para ikaw ay hindi bitayin, para ikaw ay mailigtas.
Ano ang gagawin mo dito sa nagbayad ng 100 million pesos para sa kaligtasan mo? Iisnabin mo ba? Hindi. Paglilingkuran mo, mamahalin mo, ibibigay mo yung buong buhay mo sa Kanya. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Lahat tayo bibitayin. Lahat tayo sa impyerno ang punta. Pero si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Naunawaan natin, ano ang kapalit? Mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin ang Diyos. Ipakita natin na talagang mahal natin siya. True repentance means surrendering your all to God. She was able to offer her expensive alabaster jar of perfume because she was able to surrender her heart to Jesus. So yung pagmamahal-mahal ng alabaster jar, 200,000. Pero hindi niya inisip, naku, sayang naman yung 200,000 ko. Hindi. In-offer niya kay Jesus yan. Inalay niya lahat. Ang talaga, ibinuhos niya. Walang natira. Ibinuhos niya yung kanyang alabaster jar. Yung laman. Dahil mahal niya si Jesus. Ito ay katumbas ng kanyang kaligtasan at pagmamahal sa Panginoon. When your heart is truly surrendered to God, all your possessions will follow. Everything in you will follow. Your tithe, your talents, your treasure will follow. Ulitin ko. Kung ikaw ang puso mo, tandaan niyo sabihin ko, ang puso mo ay talagang naisuko mo na kay Kristo. Lahat ng meron ka, kasunod-susunod ito. Lahat ng meron ka, yung iyong possession, ibibigay mo sa Panginoon. Yung time mo, yung talents mo, yung treasure mo, ibibigay mo sa Panginoon. Naunawaan natin mga kapatid. Hindi mo isipin na, nako, puyat ako, saka na ako mag-worship. Ay, nako, may lakad kami ngayon, may outing, saka na ako sasamba sa Panginoon. Ay, nako, may birthday. Ay, nako, traffic. Ay, nako, saka na ako mag-worship sa Panginoon. Next Sunday na lang, kapag may time ako. May lakad kami ng pamilya ngayong araw. May rides kami. Saka na ako mag-worship kay Lord. Puyat ako ang daming labada. Umamalengke, ang daming paplantsahin. Ang daming assignment. Ang daming project, overtime sa work. Saka na ako mag-worship. Naintindihan niyo ba yung sinasabi niyo? Kaya niyo bang sabihin yan kay Lord? Itong mga taong ito na gano'n ang dahilan. Sa Judgment Day, kaya mong sabihin niya sa harap ng Panginoon at sabihin mo, Lord, pasensya na po pag tinanong ka ni Lord, bakit lagi kang absent sa church? Pwede mo bang sabihin sa harap ng Panginoon during the Judgment Day, pasensya na po, Lord, puyat po Pasensya na po, Lord, ang daming labada po kasi. Ang dami po kasing plantsahin. Ang dami po kasing ang dami pong gagawin, dami pong assignment, ang daming project. Overtime po sa work, Lord kasi po ang dami mo nagyaya, Lord, outing. November 30 po outing po, holiday po kasi, natapat naman sa holiday yung Sunday ang dami po naming gawain. Meron po naka-schedule na mga outing, mga birthday parties. Pasensya na po, Lord. Kaya mong sabihin niya sa harap ng Panginoon during the Judgment Day? Kaya mo? Pasensya na po, Lord. Nagtampo po ako Kasi po, alas 9 po yung worship service, alas 10 po ako na dumating. Napagsaraduhan po ako ng gate. Nagtampo po ako, Lord Isang oras po akong late. Kaya mong sabihin kay Lord yan? Na kaya ka nagtatampo kasi isang oras kang late, napagsaraduhan ka ng gate, kaya mong sabihin kay Lord yan? Naintindihan niyo ba? Tapos ang dami mong prayer request. At pag hindi sinagot ni Lord yung prayer request mo, magtatampo ka. Naintindihan niyo ba? Itong babaeng ito, she gave everything. Why? Because her heart, she gave her heart to the Lord.
Nagawa niyang ibigay lahat eh. Kasi ang laki ng pinatawad sa kanya ng Panginoon. Naintindihan niya yung tunay na kapatawaran. Naintindihan natin. Kapag naintindihan mo yung tunay na kapatawaran, maintindihan mo yung tunay na pagmamahal sa Diyos. Wala kang itatabi. Wala kang ititira. Ibibigay mo lahat. Dahil naranasan mo yung kapatawaran ng Panginoon. Naintindihan mo kung saan ka iniligtas ng Diyos. Iniligtas ka ng Panginoon sa habang panahong torture sa impyerno. Kung naiintindihan lang natin yan, kung sa impyerno tayo iniligtas ng Diyos, habang panahong pagdurusa sa impyerno, iniligtas tayo ng Diyos doon. Hindi mo ba kayang paglingkuran ng Panginoon? Hindi mo ba kayang ibigay sa Diyos kung ano yung meron ka? Iniligtas ka sa impyerno. Iniligtas ka sa walang kwentang buhay. Pinatawad ka ng Diyos. Inayos ng Diyos ang buhay mo. Binigyan ka niya ng kapayapaan. Hindi mo ba kayang paglingkuran ng Panginoon? Itong babaeng ito, si Jenna Jameson, former porn star, Jenna Jameson gave her life to Christ and has dedicated herself to helping others do the same. Can you imagine? Porn star. Mayaman ito. Libo-libo ang pera nito na tinatanggap dahil porn star eh. Pero nakilala niya si Kristo. Naranasan niya yung kapatawaran na galing kay Kristo. At ang sabi niya, dinedicate niya ang buhay niya kay Kristo at dinedicate niya yung buhay niya para tulungan yung mga tao, yung mga kababaihan na kagaya niya na gustong makalaya sa buhay ng pornography. In conclusion, basahin po natin itong nasa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa Tagalog, basahin nating lahat. Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, si Jesus ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Anong kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos? Kahit gaano kabigat ang kasalanan mo. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, maliban sa unpardonable sin. Pero lahat ng kasalanan na meron tayo, kayang patawarin ng Panginoon yan. Kahit sino ka pa, kaya kang patawarin ng Diyos. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Isuko mo ang buhay mo kay Kristo, kilalanin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. At mararanasan mo ang tunay na buhay ng isang pinatawad. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Thank you, God, for the forgiveness of our sins. Kung sino man sa namin dito, Panginoon, ang wala pang katiyakan ng kaligtasan, I pray, O God, Lord, na nawa sa araw na ito, maranasan nila ang tunay na kaligtasan. Kung sino man sa atin dito, ang wala pang katiyakan ng kaligtasan at hindi mo alam
Kung ikaw, pag namatay ka bukas, hindi mo sigurado kung sa langit ka pupunta, I want you to raise your hand. I want to pray for you. Sino man sa atin dito, nagsasabi, Pastor, hindi ko sigurado kung sa langit ako pupunta. Kapag namatay ako bukas, please raise your hand and I will pray for you. Sige po, huwag kayong mahiya. At the count of 3, 1, 2, 3. Sino sa atin dito ang hindi pa nakatitiyak na kapag siya'y namatay, sa langit siya pupunta? Pakitaas ang kamay. Kung hindi pa niya tiyak, wala pa kayong katiyakan na sa langit kayo pupunta, please raise your hand. Kung sa kayo mamamatay bukas, hindi niyo sigurado na kayo sa langit pupunta, raise your hand and I will pray for you. Sige po, pwedeng tumayo yung mga nagtaas ng kamay and I will pray for you. Panginoong Jesus, Lord, itong mga taong ito na nakatayo, hindi nila sigurado na sila sa langit pupunta kung sila ay mamamatay bukas. Panginoon, kahabagan po ninyo. Lord, kausapin po ninyo itong mga taong ito. O Panginoon, bigyan niyo po sila ng katiyakan sa kanilang mga puso na kung sila'y mamamatay, sa langit sila pupunta. Sumunod kayo sa simpleng panalangin ito. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanang nagawa. Isinusuko ko po ang aking buong buhay sa inyong mga kamay. Kinikilala ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas, at Diyos ng aking buhay. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa panahon na ako'y mamamatay, sa langit ako pupunta. Panginoong Jesus, tulungan niyo po ako na mabuhay ng naayon sa iyong kalooban. Ito po aking dalangin ng buong puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin ko, Panginoon, itong mga taong ito na nagsuko ng buhay sa iyo. Dalangin ko, siguraduhin po ninyo, Panginoon. Selyuhan niyo po itong mga panalangin ito upang sa panahon na sila'y mamamatay, sigurado sila na sa langit sila pupunta. Salamat po, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po lahat. Praise the Lord.